Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Usap lamang po tayo. Dahil 'di ba sabi nga na natapos na nila, na-adapt na nila, nagawa na nila kumbaga na-adapt na nila yung House Committee on Justice report, yung kanilang resolution at articles ng impeachment. Papadala na yan next week sa Committee on Rules para ma-calendar na nila at para mapag-usapan nila dyan sa plenary. Mga kababayan, ang tanong nga po, sabi nga po ni VP Sara, bakit kumbaga parang sigurado na silang mapapa-impeach si VP Sara? Sigurado na po sila, lalo na pong nasabi ni Redon ay halos 200 na daw po ang kumbaga nagparamdam na sila ay magsusuporta sa impeachment ni VP Sara. Nabanggit din niya na kasi daw, siyempre daw, meron kasi nagtanong kung bakit siya nakakasigurado. Meron daw nag-iikot sa kanilang mga party, sa kanilang mga caucuses. So, ibig sabihin ay kumbaga, nangangalap sila. Pero ito mga kababayan, ang nasabi na rin na ito po ay mayroong takutan talaga. Takutan na noong dati, per Amy Marcos, di ba? Senator Amy Marcos. Kasi ang dati, noong 19th Congress, ang panakot nila ay pundo, di ba? Yung for later release, di ba? Ngayon naman mga kababayan, mukha yatang yung sabi nilang 3 letter OMB or vote, di ba? Pag hindi ka bumoto, wala kang pundo or makakasuhan ka. Hindi ba narinig natin noon na pinagkukuha yung salin ng mga congressmen and women? Sa mga kababayan dito lang po, ang bakit ganito na lang laging tinatanggap natin ito? Hindi po ba babuyan po ito? Hindi po ba nagpapa-impeach kayo ng isang tao na pangalawa sa pinakamataas na posisyon? Wala pala kayong siguradong, wala pala kayong faith sa ginawa ninyong kaso laban kay VP Sara. So, ngayon, ang gagamitin ninyo ang pera ng bayan para takutin yung mga butante ninyo sa papa-impeach kay VP Sara, or gagamitin ninyo ang inyong posisyon para kasuhan sila. Bakit ganito po ang ating pamamaraan na sa ating bansa? Paulit-ulit na po ito na kapag hindi mo ginawa ito, ganitong mangyayari sa'yo. Lagi pong mayroong nakabanta. Hanggang kailan po natin ito titiisin na hindi na po malaya ang tao? Niluloko po tayo, nasabi nila na meron silang sapat na dahilan para mapa-impeach si VP Sara. Sinabi nila na nagkasala si VP Sara. Yun pala naman di sige, ipa-impeach nyo siya at patunayan ninyo ang pagkakasalang ginawa ni VP Sara. At labanan ni VP Sara kung ito man ay hindi tama na inaakusa sa kanya. Pero bakit kailangan pong may takutan dito? Kailangan po nating labanan ito. This is not about them. Congressman or congressman, congresswomen, senators, this is not about them. Pero sa kanila, it's about them. Kaya nga po sila willing na either bumili o tanggapin ang suhol, tanggapin na talagang duwag sila. 'Di ba? Kasi ganito ang sabi po ni ni Dilima. Sila daw pong LP dyan sa House of Representatives, ang kanilang napag-usapan or ang consensus daw po nila ay conscience vote. Kumbaga, bumoto sila base sa konsensya nila. Pero paano po? Sana itong mga buboto na to ay talagang pag-isipan nila. Kung talagang may konsensya kayo, talagang buboto kayo
dahil sa konsensya ninyo, kung ano nararamdaman ninyo, bakit hindi kayo bumoto sa nakikita ninyong ebidensya? Di ba? Kung buboto kasi kayo dahil sa konsensya ninyo, ang konsensya kasi siguro ninyo, guilty kayo sa ginagawa ninyo na pinagtutulungan ninyo ang isang tao. Di ba? Bakit hindi kayo bumoto? Sabagay, hindi ko naman sinasabi ko paano kayo bumoto dahil sino ba naman ako, di ba? Kayo rin naman susunod. Kaya lang yung sinasabi ni Dilima na yung napag-usapan daw nila na conscience vote daw. Ang konsensya ninyo sa palagay namin guilty kayo eh. Guilty kayo sa pangaharas at sa pananakit sa pambababoy sa ating pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa kay Vice President Sara Duterte. Guilty kayo at takot kayong maging presidente siya. Kasi mga kababayan, kung talagang totoo yung sinasabi ni Dilima na conscience vote ang gagamitin nila, huwag kayong umiyak kung sasabihin namin wala talaga kayong mga konsensya. Kasi ipakita ko po mamaya, ilan lang po ang babanggitin ko kung ano yung mga ebidensyang ipinagmamalaki nila. Ginamit ng pera ng bayan, ninakaw ang pera ng bayan para lang sila magbayad ng mga taong magtatanggal sa mga kalaban nila. Para sa atin ito mga kababayan, hindi para sa kanila. Ito lamang po ay patunay na gusto nilang sila lamang po, gawin nilang hanap buhay ang posisyon nila sa gobyerno. Pero paano ang bayan? Paano tayo? Ito po bang halos 4 na taon na pagiging presidente ni Bongbong Marcos, hindi pa po ba ninyo nakikita ang ginagawa sa atin? How much more do you want? Hanggang kailan po tayo magtitiis sa ganito? Ang ibig ko lang pong sabihin, yung inyong mga binubuto dyan, na bumubuto sila base lamang sa pera at base lamang sa takot. Ibig sabihin, hindi sila karapat-dapat na maging representative ng mamamayan. Kumuha po kayo ng matapang. Katulad ni BP Sara, ang daming iniambang kaso, hindi siya natatakot. Kaya po, hindi natin kailangan ang mga taong yan. Hindi po nila kayang ipagtanggol ang mamamayan. Ang ginagawa nila, ipinagtatanggol lang nila ang sarili nila. Para sila yumaman at para hindi sila makasuhan. Ay bakit si BP Sara? Ano na, lahat na lamang isinampa sa kanya. Di ba? Sinampahan siya ng NBI. Ngayon, pinapa-impeach siya. Dinala yung kanyang tatay sa dahig. Andyan pa rin siya. Nakatayo pa rin siya. Pero itong mga congresswomen na magpapadala, na takot sila, na kasuhan, at takot silang kasuhan, kaya sila ay buboto, or nababayaran sila, o napapangakuan sila, sa kaya sila buboto. Anong klaseng tao po ang mga yan? Ikumpara ninyo kay BP Sara, nag-iisang babae, itinapo na sa kanya lahat. Lumalaban pa rin. Lalong minamahal ng taong bayan. Mamahalin ninyo ang mga taong yan na mga duwag. Kung kayo ay buboto dahil takot kayo, mga duwag talaga kayo, hindi kayo karapat-dapat dyan. Si BP Sara, itinapo na sa kanya lahat. Kinuha pa yung tatay niya, nakatayo pa rin siya. Kaya minamahal pa rin siya ng taong bayan. Hindi siya lulubayan, hindi siya iiwan. Pero kayong mga nandyan, mga bastos kayong, mga balahura kayo, dyan sa Congress, dyan sa House of Representatives, mga bastos kayo eh. Binabastos nyo ng husto si BP Sara. Kasi yung narinig ko po mga kababayan na kanilang mga ebidensya daw, my God, ang number one nilang ebidensya si Madriaga. Makinig muna po tayo dito kay BP Sara. Ipapakita natin babanggitin natin mamaya dyan kung hindi pa po ninyo nakikita. Ilan? 7, 8 yata yon. Pero ilan lang papakita natin. Ito muna po si sabi nga ni Dilima, kahit isa lang daw ang dumikit o kahit isa man lang daw ang ma-uphold nila. So, ibig sabihin talagang wala silang faith talaga. Hindi talaga wala silang tiwala sa kaso nila because wala nga po silang ebidensya. Yan
ang dala-dala ng konsensya ninyo. Mm. Ito po. Panoorin muna natin ito. Go po, BP. Hindi naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Tila hindi nangangamba si Vice President Sara Duterte sa kahihinatnan ng mga reklamong impeachment laban sa kanya nang matanong sa issue matapos dumalaw sa amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa detention center ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, the Netherlands. Ngunit nagtataka ito kung papaano nakatitiyak ang ilang mambabatas na mai-impeach siya sa Kamara. Ito'y matapos ipahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, House Justice Committee member, na tiwala itong maaabot ang kinakailangang suporta na 106 na mga kongresista sa susunod na linggo. Mai-impeach ang Vice Presidente sa Kamara. Hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support the impeachment. Ano pong basis niyo po dun sa 200? I think nag-iikot din siyempre may mga Ano ang basis daw po doon? Siyempre mo nag-iikot. Hindi kaya dahil may pangako? caucuses na pag-ikot sa party list, sa iba pang mga coalition. So, I think from the reports of our colleagues in the House Committee on Justice, I think these are the numbers that we are looking at today. Si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro naniniwala ring lulusot sa plenaryo ang impeachment ni VP Sara. Base na rin ito sa unanimous vote ng House Justice Panel para aprubahan ang committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, and considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. Higit naman sa 106 o 1/3 ng House members ang pinaniniwalaan din ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na boboto pabor sa impeachment ni VP Duterte. So, mahirap magsabi ng actual figures pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. Samantala, inihayag ni House Assistant Majority Leader at Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez na mayroon ng posisyon o stand ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa issue ng impeachment. Pero walang sagot ang kongresista sa tanong kung ano ang magiging boto ng PFP kapag natalakay na ang impeachment sa plenaryo. My party stand ang PFP and we're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that is what we will stand for. Inihayag din itong napagpulungan ng partido ang PFP stand sa issue ng impeachment pero tumanggi na itong ihayag ang iba pang detalye. Partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang PFP na ayon kay Representative Benitez ay may 51 miyembro sa Kamara. Itinuturing na ito ngayong pangalawa sa pinakamalaking partido sa House of Representatives kasunod ng lakas CMD. Samantala, si House Justice Committee Vice Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na bumoto ng pabor para aprubahan ang committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente, binanggit na mag-a-abstain sa proseso ng impeachment sa plenaryo. Bunsod-an niya ito ng personal reasons o personal na dahilan. Kung i-require ako sa boto sa plenary, abstain ako. Kasi nagsabi na ako na hindi ako boboto. Sa May 11, araw ng Lunes, inaasahang matatalakay na sa plenaryo ng Kamara at mapagbobotohan ang resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Ayan.
ilan po sa mga sinabi nila, ipapakita natin, paparinig natin ang kanilang mga ebidensya. Ay, ito muna. Pakita muna natin ito. Ito muna. Itong takutan na to. Hindi na ikagugulat ni Senator Amy Marcos kung ipapasa na sa kanila ng House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ding pagtibayin ng House Justice Committee members. Ang report, resolution at articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo kahapon May 4. Dagdag ng Senadora, may pananakot din umanong nagaganap sa Senado para bumoto laban sa Vice Presidente. Di ba sinabi ko, 3 little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba. May balitang ganyan, pati dito sa itaas. Ang pahayag na ito ng Senadora ay may kaugnayan sa nauna ng sinabi ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na maging sa Senado umano ay mayroon ng nag-uusap-usap hinggil sa pagboto sa impeachment. Kamakailan ipinost ni Congressman Pulong sa social media na sa halip na maging abala ang mga mambabatas sa pag-aayos ng problema ng bayan ay pag-aayos umano ng boto ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Samantala nananatili namang matatag ang liderato ni Senate President Vicente Tito Soto III sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng kudita o palit liderato. So again po, kung kayo natatakot, hindi kayo karapat-dapat sa Senado or dyan sa House of Representatives. Kung kayo po ay tatanggap ng, dahil yung pong pera ninyo, yung pundo ninyo, ay para sa inyo po yan at hindi po yan galing sa gobyerno, galing po yan sa tax ng mamamayan. So bakit kayo natatakot kung i-hold nila yan, karapatan ba nilang i-hold nila yan? Hindi kayo ang pinaparusahan, ang taong bumuto sa inyo ang mapaparusahan kung papayagan ninyo na matatakot kayo dyan. Hindi po kayong pinaparusahan ng gobyerno o sino man nananakot sa inyo. Ang pinaparusahan nila ay yung constituent ninyo. So isipin ninyo yan. Yun naman may mga kaso, bakit kayo natatakot? Yung isang babae, si Vice President Sara Duterte, hindi natatakot, nakatayo pa rin, inihampas na sa kanya lahat siguro na ibinudbod ng langit sa lupa na para siraan ng isang tao, binigay na nila kay VP Sara, pero nakatayo pa rin siya. Kaya lalo siyang minamahal ng mamamayang Pilipino, hindi niya tayo iniiwan, kaya nga hindi rin natin siya iniiwan. Diba? So kung kayo mga duwag, hindi kayo karapat-dapat dyan sa Senado or sa House of Representatives. Tumayo kayo para sa constituent ninyo, hindi para sa sarili ninyo. At kung kayo totoong may kasalanan, ay kasalanan ninyo yan. Diba? Nagnakaw kayo, nagnakaw kayo, kasalanan ninyo yan. Ito pa. Ito daw po, mga kababayan, ang kanilang mga ebidensya. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Pakinggan ninyo. Kung talagang napakabibigat nga ng kanilang ebidensya. Ilan lang po ang papakita natin. Sige, Luistro. We have seen the evidence. Yan. Ito ang mga nakita at narinig natin. Una, ang testimonya ni Ramil Madriaga na base sa ebidensya, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Bakit niya pinag-anuhan pa niya yan? Kumbaga, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Kasi yun ang sinabi ni Ramil Madriaga na yun ang tawag sa kanya ni BP. Kaya niya sinabi, ang galing mang insulto kasi ng babaeng yan eh. Na mas kilala sa pangalang Sir Ram. Diba? Naniniwala siya kasi kay Ramil Madriaga eh. Next, ano pa? Yun ang una nila. Number 1 yan sa listahan nila. Pangalawa,
ang mga misteryosong envelopes at ang mga questionableng resibo. Yan po ay kayang-kayang supalpalin at gibain. Si Ramil Madriaga at yung pangalawa niyang ebidensya, kayang-kayang supalpalin at gibain ng defense ni BP Sara because you and I know gawa-gawa lang ito. Anong dyan? Malisyosong envelope, questionabling resibo. Anong impeachable offense ba yan? Yung malisyosong envelope, ni hindi ninyo alam kung para saan yan. Ni hindi nyo alam kung saan galing yung envelope. Di ba? Hindi ba yung envelope na yan, na nagpadala ng envelope na yan, yung nagsimula ng envelope na yan, hindi ba may posisyon sa gobyerno? Si Gloria, di ba? Sige nga. Kayang-kayang gibain yan. Si Gloria. Si Mata na meron ng posisyon sa gobyerno ngayon. Di ba? Next. Pangatlo, ang paliwanag ng NBI tungkol sa magkakaibang pangalan, ngunit iisa ang pirma. Pang-apat, Ano yun? Di ba? Anong ebidensya nila? Diyan. Dahil lang sa paliwanag ng NBI, magkakaibang pangalan, iisa lang ang signature. Para saan yun? Kayang-kayang gibain yan. Ang problema nga po kasi yung mga nilagay nilang ang lalambot ng kanilang mga ebidensya. Pero, ang nilalabanan natin ngayon, mga kababayan, at please, talasan po natin yung mga senador at yung mga congressman na magpapabayad or magpapatakot. Kasi dito po sa kanilang mga ebidensyang ipinakita, napakalalamya. Kayang gibain. Ang hindi natin kayang gibain ay kung talagang merong mga duwag dyan na mambabatas na padadala sa bantang kaso or sa padadala sa FLR. Ito pong pinapakita nila. Kailan pa nila sinasabi yan? Sobrang tagal na yan. Itong pang-apat. ang sertipikasyon ng PSA na walang record ang mga pangalang katulad ng Piatos. Piatos. Kailan pa po yan? Paulit-ulit na lang yan. Yan po ang paulit-ulit. Paulit-ulit. Kaya nga yung mga karamihan natin mga kababayan, lapasok na sa ulo nila, Piatos. Huwag po kayong magpadala sa kanilang Piatos. Dahil yan po ay gawa-gawa lamang nila. Ito pa, sino pa? Panglima, ang COA findings na nag-uutos ng refund na 73 million at 375 million. Ang COA mga kababayan, lalong-lalong kayang gibain yan. Why? Ginamit nilang ebidensya. Dahil daw pinapa-return yung 73 or kung ilang milyon po yun sa Office of the Vice President, pinapabalik. Bakit hindi niya sinabing ninakaw? Ang sabi pinapabalik, di ba? Ngayon, ginamit na nilang ebidensya yan na hindi pa naman tapos. Why? Mayroon pa po ang defense na mag-MR sila. Motion for reconsideration. Ginawa na po yan ni Gordon. Remember? Richard Gordon. Ganon din ang nangyari sa kanya. Meron siyang pinapabalik sa COA. Nag-MR siya, obviously. Natalo siya. Dinala niya sa korte. Si VP Sara, mayroon ding karapatang ganyan. Kaya nga hindi pa po tapos, ginamit na nila. Kasi nga po, ang tingin sa inyo, tatanga-tanga. Na akala nila, pag sinabi ng COA, ibalik niyo yan, ibig sabihin, ninakaw. So wag po kayong paluloko sa mga hinayupak na to, dahil talagang napakababoy po talaga ng ginagawa nila kay VP Sara.
Hindi nila dapat gamitin yung kuwa na yan. Kahit na nag-decide na sila na ipinababalik yung pera, may MR pa, may korte pa. So wala yan, kayang gibain yan. Ano pang meron ka, Luestro? Pang-anim, ang ulat ng AMLC patungkol sa 6.7 billion na mga transaksyon. Napakalaking halaga na dumaloy sa mga account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. O anong impeachable offense doon? Ayan, niloloko. Yan po napaka-obvious pong panloloko. Wala pong sinabi ang AMLAC na link ang Vice President at ang kanyang asawa sa anumang krimen. Ang ginawa lang nila, ipinakita nila yung transactions. Transactions po yun. Yung aktibidades ng pera. Kaya nga po, papakita natin mamaya. Ayaw nilang bigyan ng kopya ang defense ni Attorney Manscarpio nitong AMLAC. Bakit ayaw bigyan? Tapos nanghihingi sila, nagsasalita sila na ayaw daw sumagot. Pumunta pa raw sa korte. Paano ginagawa nilang ganito? Ginagago ang taong bayan. Panggagago po ang lahat ng nandyan, yung mga ebidensya nila. Yan din po, madali din po yan gibain. Unang-una, nakasuhan na sila, hindi ba? Gumawa ni kasi katarantaduhan yung ginawa ninyo eh. Alam nyo, inaabuso ninyo talaga ang taong bayan. Kung kaya ninyong abusuhin ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon, pati ang asawa niya na abogado, pareho silang abogado, kaya ninyong babuyin. Paano pa yung ibang may mga pag-aari dyan? Bababuyin din ninyo. Baboy talaga kayo. I'm sorry po sa aking language o sa pinipili kong mga salita, pero yung po ang pakiramdam ko eh. Binababoy na po nila ang House of Representatives. Hindi naman po nila bahay yan. Bahay ng taong bayan yan. Hindi nila bahay yan. Yun nga pong nagpalakpakan sila noong 29. Bastos po yan eh. Pinapa-impis ninyo ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Magpapalakpakan kayo na para kayong nanalo ng loto. Ang kakapal talaga ng pagmumukha ninyo. Hindi kayo nararapat bumalik. Mga hayop talaga ang ipinakita ninyo sa amin. Bastos po kayo. Binastos ninyo ang House of Representatives. Binastos ninyo ang aming Vice President. Binastos ninyo pati yung mga ebidensya, pati yung taong bayan. Niluloko ninyo. Sa totoo lang. Ano pang meron ka, Luis? Pang-pito, ang mga natuklasan ni former Senator Antonio Trillanes. Trillanes! Wow! Ito pa. The fourth, na ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal drugs. At ang mas nakakagulat, ang pahayag na ito ay tumutugma sa record ng AMLC. Hindi po ba? Tingnan nyo ang bibigat ng kanilang, kaya kayo nanginginig na. Because yung gawa-gawa ninyong yan, ay balang araw pagbabayaran ninyo. Pakita naman natin itong si Attorney Danao, kung ano talaga. Kung talagang meron talaga silang tatayuan dyan sa AMLAC na ginagamit nilang ebidensya. Tingnan po ninyo ito, sasabihin niya. Question ng kampo ni Attorney Manasseh Carpio ang mabilis na aksyon ng Anti-Money Laundering Council sa pagpapalabas ng sinasabing 6.7 bilyong pisong bank transactions ng mag-asawang VP Sara Duterte at Carpio sa impeachment hearing. Kahit kaka-appoint pa lamang ng direktor nito. Bilis, no? Ilit nila, peke, kalahating katotohanan at tahasang propaganda ang naturang ulat. Si Jason Rubrico, magbabalita. Wala siyang ganong pera. It is fake and a blatant lie. Kumbaga, marites po yun. Yan. Marites lang, chismis.
Mariing itinanggi ng kampo ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang ulat ng Anti-Money Laundering Council na may bilyon-bilyong transaksyon umano sa kanilang bank accounts. Ayon kay Attorney Peter Paul Danao, legal counsel ni Carpio, walang malinaw na paliwanag ang AMLAC kung paano nabuo ang sinasabing 6.7 billion pesos na halaga. Dagdag niya, nalin lang umano ang publiko dahil pinagsama ang dami ng transaksyon at ang kabuwang halaga nito na hindi aniya sumasalamin sa aktual na laman ng account. Hindi nila in-explain na nang mabuti sa mga tao na yung number of transactions mo at yung total transaction value ay magkaiba sa actual balance niyo. Inaniwala mga tao na meron daw 6 billion pero hindi na piniliwanag paano nila nakuha ito. Diba? Half-truth eh. Talagang propaganda. Hindi po talagang ganyan ginagawa nila eh. Nang aakusa po sila, wala silang ebidensya. Kaya nga sila namingwit, di ba? Ngayon, nag-aakusa na naman sila na mayroong bilyones, hindi naman nila sinasabi kung paano nakuha yon. Hindi ba? Sila ang silang nag-akusa na may billion sila eh. Pero hindi nila masabi kung paano yon. Paano nagkaroon ng billions yun? Inihayag din ni Danao na humingi na sila ng opisyal na kopya ng Ayan pa. AMLAC report. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa umano silang natatanggap. Kinwestiyon din ng kampo ang bilis ng naging aksyon ng AMLAC, lalo na't bagong talagang direktor pa lamang ang nagpresenta ng ulat. Bakit kailangan AMLA ipatawag nila? Nakaka-appoint pa lang ng tao. Yung AMLA director na nag-appear, kaka-appoint lang April 13. Diba? Nag-assume ng position April 14. Sinabihan ng April 15. Diba? Na-receive yung sabina April 16 ng hapon. Diba? And within less than 3 working days, nakapagsabit na raw siya ng report before April 2022 for the 20 years. Diba? Buruin mo, they're so efficient. Diba? For 20 years, for the different bank accounts daw ni BP, nagawa nila within 3 working days na makalap yung mga reports na yan. Binigyang Iniwala kayo doon? Hindi ba siguradong meron na itong nasa likod? Kinalap-kalap na nila. Di ba? So, talagang they are in to railroad VP Sara. Kahit papaanong paraan. So wag po tayong pumayag. Ito po ay laban na po ng taong bayan, laban sa mga korap at gustong magpatupad or magpalakad ng ating gobyerno. Hindi po tayo papayag ng ganyan. Mas marami po ang taong bayan. Magsalita po tayo, hindi tayo papayag. Kung mayroon kayong akusa, ipakita ninyo paano nyo nakuha yan. Hindi yung mag-aakusa kayo, tapos wala kayong ipinapakita. Akusa lang kami. Total, nasa amin naman ang gobyerno eh. May malita naman kami eh. Parang ganon, di ba? Hindi ng kampo ni Carpio ang probisyon ng Anti-Money Laundering Act na nagbabawal sa paggamit nito para sa political harassment. Dagok po ito sa industriya ng bangko. Okay? Because, alanin nyo si Attorney Mans, abogado. Asawa pa siya ng VP. Diba? Kung kaya ng AMLAC na gawin ito sa bank records ng isang abogado, isang asawa ng pangalawang mataas na opisyal ng Pilipinas, na kayang kalkalin lahat ng mga dumaan sa bangko mo, diba? Paano ba tayong mga mahirap? Diba? Mabubulat lahat ang ating mga accounts dahil lang kalaban ka ng gobyerno. Yan. You cannot weaponize the AMLAC. Ayan, mga kababayan. Yan, isa yan sa kanilang ebidensya, di ba? Ito naman yung kay Madriaga. Sabi ko sa inyo, madaling gibain eh. Tingnan mo to. Hindi ba sinampahan ni VP Sara itong si Madriaga ng perjury? Tapos nag-counter yata itong si Madriaga. Ito, pakinggan po natin to. Si Attorney Paulo Panelo.
Lalong nadiin ang kidnapping suspect na si Ramil Madriaga matapos umanong mabigo sa kanyang counter affidavit sa kasong perjury na isinampa ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kampo ng bise, hindi umano tumugma ang kanyang mga ebidensya sa mga aligasyon laban dito. Yan ang tutukan sa balita ni Jason Rubrico. Isinumiti na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang reply affidavit nito sa Office of the City Prosecutor sa Taguig City bilang tugon sa counter affidavit ni Ramil Madriaga. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., hindi direktang nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang inilatag sa complaint affidavit ng bise. Yung counter affidavit kasi ni Ramil Madriaga, hindi niya po nasagot yung mga ebidensyang linatag namin doon sa complaint affidavit ni VP Sara na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi niya, imposible yung mga sinasabi niya tungkol sa pagtrabaho niya di umano kay VP Sara mula. Pero paniwalang tiwala sila yung mga yung bumuto, yung 55 kayong bumuto diyan. Ah, 'di ba? Na nakagawa na kayo ng ng articles of impeachment. Gibang-giba kayo talaga dito. Noong 2018 pa. Sa halip na depensahan ang sarili, naglatag umano si Madriaga ng panibagong ebidensya. Kabilang dito ang isang larawan ng virtual meeting noong 2022 campaign period. Ngunit ayon sa kampo ng bise, lalo lamang nitong pinahina ang kanyang kredibilidad. Na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Again. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon. At ito po yun. Dito po galing yan. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng Easy Pilipinas. Kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira doon sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. Isang testimonya ni Madriaga sa ginamit na basihan sa impeachment complaint. Yan, di ba? Yung sa listahan nila, sa unang basa ni Luestro, yung kanila daw ebidensya, testimonya ni Ramil Madriaga. O yan bulok na bulok. Kayo lang naniniwala, di ba? Kay VP Sara. Pero binira ng kampo ang mga naniniwala rito, lalo na ang ilang. Pakinggan ninyo, yung mga naniniwala dito kay Madriaga, ano sila? Sige nga, attorney. Babatas. Tamad ka mag-research at naniniwala ka sa nababasa mo sa balita. Number 2, pwedeng DDH ka, diehard Duterte hater, at pinapaniwalaan mo lahat ng masasamang sabihin tungkol sa mga Duterte kahit walang basihan. Or 3, alam mong nagsisinungaling si Madriaga pero wala kang respeto sa sarili mo, wala kang respeto sa publiko na kaya mong panindigan at pangalandakan sa tao na credible si Madriaga para lang itulak yung political agenda mo. Or pang-4, bayad ka. Bayad ka. Aminado ang kampo ng Office of the City. Or pang-5, duwag ka. Dahil takot ka na makasuhan. Prosecutor ay nasa ilalim ng Department of Justice at ang Department of Justice ay nasa ilalim ng Office of the President. Kaya siniguro umano nilang airtight ang kanilang reklamo upang hindi ito maimpluwensyahan. Kumpiyansa ang kampo ni VP Sara na matibay ang kanilang kaso laban kay Madriaga. Lalo na't suportado anila ito ng 7 testigo at mga kalakip na dokumento upang patunayan ang alegasyon ng perjury. Ayan.